Philippians chapter 3, verses 17 to 21. Verses 17 to 21. Diyan po kayo? Alright. If you're there, basahin po natin ng salitan. Ako po sa verse 17, magkikita po tayo sa verse 21. The Bible tells us, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Sabay-sabay po tayo. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Let us pray. Ama namin Diyos, salamat sa umaga pong ito yung pinagkaloob sa bawat isa. I pray, O God, for wisdom, understanding na magkakaroon po ang bawat nakikinig ngayong umaga. I hope, God, na i-reach nyo from the youngest to the oldest in this congregation, that you may minister in our hearts. Nang salita nyo po, Panginoon, ay mangungusap, hindi lamang sa kanila na mga nauna o merong mas maraming nalalaman tungkol sa iyong banal na salita, bagkus, O Diyos, sa lahat po. And I pray, O God, na ikaw po ang aming maitaas, kayo po ang mag-glorify sa aming gagawin. Hindi po kami, hindi po kahit sino, kundi kayo po. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Tayo po'y makakaupo. Alright. We are aware na December 25 ay sa Miyerkules, but we will not preach about those subject today. Okay? Next week, Lord willing, kung buhay pa tayo, kung di pa nag-rapture, okay, we will talk about Thanksgiving. Okay? Pag-usapan natin, pagpapasalamat tayo sa Panginoon for the year. Alright? But this morning, I want to talk about something na bigyan natin ng importance sa ating mind. Dahil tayo po ay, ano pong date na ngayon, December 22. So we are at the end of the year. And as time passes by and as days rolls, tayo pong lahat ay nadadagdagan ng edad. Tayo pong lahat ay nadadagdagan ng age. We do age. And that means two things. Okay? Pwedeng nadagdagan ka, so nagmamature ka, and at the same time, yung life natin sa lupa nababawasan. We are drawing near to our Savior. Kung save ka, we are drawing near to our Savior. So, this morning, I want to talk about something to the effect of regret. Okay? Something to the effect of wasting our life, na ma-realize natin yung brevity ng buhay, ibig sabihin kung gaano kaikli ang buhay, and we should not waste our life. Di dapat nating sayangin ang buhay na ito. Let me entitle this message, maybe malayo doon sa sinabi ko, pero it will make sense, I hope. Okay, busa na to natuyuan. Okay? It is something to the effect, alright, sa Philippians chapter 3 verse 18, may kita nyo po doon, may topic, okay? Yun po yung ating title, and that is the enemies of the cross of Christ. Sabi mo sa amin, preacher, your topic is all about regret, all about wasting life. And anong kinalaman ng pagiging kaaway ka ng Diyos to that thought? Mga kapatid, that verse na binasa natin in Philippians chapter 3 or verses na binasa natin is not talking about unbelievers. Okay? It's not specifically talking about yung mga tao na hindi naniniwala sa mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo.
it could apply to believers. Even though tayo ay mga mananampalataya, we could be considered as enemies of the cross because we are, sabi ng talata, minding earthly things. Who mind earthly things. So, hindi ibig sabihin that you are an enemy of the cross na hindi ka naniniwala na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. It could mean that you are an enemy of the cross because you don't do what God wants you to do. Hindi mo ginagawa kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. We should be aware na ang katotohanan po ay may consequence. As Bible believers, we stand for the truth of the Holy Scriptures. Due to that conviction, we believe that religions are directly opposed to our message. Tama po ba? Naniniwala tayo na yung mga relihiyon, hindi po compatible sa ating mensahe. Tandaan niyo po ang ating mensahe ay si Kristo, si Jesus, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin po noon, hindi po pwedeng sa pamamagitan ni Buddha. Ibig sabihin po noon, hindi sa pamamagitan ni Allah. Ibig sabihin po noon, hindi sa pamamagitan ng kahit sino, kahit si Mary pa mismo, hindi sila ang daan patungo sa Ama, kundi ang anak na si Jesucristo. Hindi po pwede na gawin nating i-mix natin ang mga relihiyon ng mundong ito, sabihin natin that we must coexist like that of a one world religion idea. Hindi po ganun ang Diyos natin. Hindi po ganun ang katotohanan ng salita ng Diyos. There needs to be a consequence to the truth that we are believing. And when we believe na ang ating tagapagligtas is only Jesus Christ, ibig sabihin nun, hindi ka naniniwala sa iba. Hindi ka naniniwala sa kahit na ano pang relihiyon. Hindi ka naniniwala that there's other way other than the only way. There's only one way and that is Christ. At yung anong mga daan pa papunta doon or sasabihin nila, oh hindi, kahit saan ka ang pananampalataya, daat yan sa Diyos. Anong, God is not the author of confusion. Ang napakarami mga tao, they are confused with what they believe. But we believe, I pray, that salvation is by grace through faith. Okay? Salvation is by grace through faith. At ang nakakatakot po, many churches believe the same, but apply it differently. Ano ibig sabihin mo doon, preacher? They believe that salvation is by grace. Kung babasahin mo ang kanilang mga creed, kung babasahin mo ang kanilang mga statement of faith, mababasa mo doon, salvation is by grace. Even Roman Catholic, kahit babasahin mo yung kanilang creed, ganun din ang nakalagay. Salvation is by grace. Why? Because it's Ephesians 2. At kinopya lang nila. Pero how do they apply salvation by grace? Yun ang tanong. Paano nila naiintindihan yung salvation by grace? To them, salvation by grace is yan ang grace ng Panginoon. Masasave ka by grace, pero kailangan mong i-maintain. Kailangan mong panatilihin ang sarili mong malinis. Kailangan panatilihin mo ang sarili mong nagtatapat. Why? Kasi hindi ka magiging worthy of that grace. That is the grace of God na nagliligtas, but kailangan maging karapat-dapat ka to that grace. And that is, mga kapatid, that is an opposing idea to the grace of Christ. Why? Because the grace of Christ, by its very definition, is an unmerited favor. Ibig sabihin, nobody deserves grace. Walang sino man sa atin na magsasabi that I deserve the grace of God or I am saved, I will be saved because of what I did or who I am. Walang kahit sino man sa atin ang kaya magsasabi na siya ay karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Nobody here could say na maliligtas siya dahil siya ay karapat-dapat. Nobody is worthy of it. That's why it's the grace of God. It's the grace of God. Mga kapatid, it's not any other way. And that is the consequence of our message. That is the consequence of believing in truth. Hindi ka pwedeng maniwala na si Kristo ang daan at meron ka pang ibang daan. Hindi ka pwedeng maniwala na si Kristo ang katotohanan at marami ka pang ibang katotohanan. It's only, or pwede, ganito lang ang mangyayari. It's either Christ or anything else. Pwede kang maniwala sa iba, pero hindi ka pwede mong sabihin na naniniwala ka rin kay Kristo. Maring isipin mo, di ba pwede, sir, na, or brother, or preacher, di ba pwedeng maniwala na lang ako sa lahat ng relihiyon para safe? Para kung si Buddha man ang totoo, save ako. Kung si Muhammad man ang totoo, save ako.
Kung si Joseph Smith man ang totoo, save ako. Mga kapatid, it doesn't work with Christ. Kung ganun ang mindset mo, hindi ka masisave. Right? Hindi ka masisave. Bakit po? Dahil ang salvation should be a full trust to Christ. Kung hindi ka magtitiwala kay Kristo lang, kung hindi ka magtitiwala doon sa ginawa ni Kristo lamang para sa iyong kaligtasan, hindi ka masisave. Ayaw ni Kristo ng double-hearted pagdating sa kaligtasan. Hindi siya nagliligtas ng doubtful na tao. Gusto niya na kung ikaw ay maliligtas, you believe that message, you believe the gospel, you believe Jesus Christ, and that alone, wala nang iba. Kung may mapapaniwalaan ka pang ibang bagay, nasa sa yun. Right mo yun bilang tao, pero you have the right to be wrong. Okay? Meron kang karapatan na maging mali, and I hope, wag mong i-claim yung right na yun. Because we all are creatures of God. Tama po? Tayong lahat ay nilikha ng Diyos. And I believe God is not hindi po, ang Diyos ay hindi unreasonable. Ang Diyos ay just. Ang Diyos ay holy. Ang Diyos ay, at the same time, loving. Hindi lamang siya just na Diyos, hindi lamang siya banal na Diyos, pero He is a loving God who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Of course, dahil sa nature ng ating message, marami po ang nag-abuse sa mensahe na yun. Okay? At ito yung nature ng preaching ngayon, that we as saved believers should not abuse the grace of God, na kahit alam natin na tayo ay papunta ng langit, we are sure of our heavenly abode or our destiny, alam na natin kung saan tayo mapupunta, we should not be lousy sa atin pong buhay Kristiyano. Hindi dapat tayo pakuyak-kuyakoy lang at parang walang ginagawa at parang tinatamad. Hindi po dapat gano'n ang atin pong disposition pagdating sa atin pong Panginoong Hesukristo. Ano po? So, nakita natin Philippians chapter 3 yung ating passage. Meron tayong situation dito. The enemies of the cross ay hindi lamang yung mga idolaters na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. But stated in the passage, the enemies are those whose end, verse number 19, is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. And could we today admit na we could fit that definition of the enemy of the cross? Na pwede tayo, na pwedeng tayo yun. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. I could be that person. Though I am reconciled already to God, though I am already saved because I trusted in Christ and I believe that holy message of the cross, though I believe na si Kristo nagbayad ng aking mga kasalanan, and yet, in my works, I deny Him. I am, in fact, an enemy of the cross of Christ. An enemy of the cross of Christ. So with this in mind, let us examine ourselves. Tingnan po natin, huwag kayong tumingin sa katabi nyo, tumingin lang kayo sa sarili nyo, tumingin lang ako sa akin. To reflect about our whole life for this moment and ask what's on my mind here many years. Anong nga nasa isip natin itong mga nakalipas na taon? Huwag na lang nakalipas na taon, itong taon na lang. 2024, anong tumakbo sa isip natin? Anong nangyari? Anong nagawa natin? Or nasayang lang ba yung buhay natin this year? Di ba kapag magbabagong taon na meron mga New Year's resolution, kamustahin mo yung listahan mo? Kamusta yung listahan? Ayun, ang linis pa din, walang check. No? So, have I considered God's Word really as a guide in my life or more of a religious relic? Alam niyo po yung relic? Diba sa mga Katoliko po, meron silang mga ganun. Yung mga, kung ano-anong mga bagay na, kunyari, yung rosaryo, relic yun eh. Yung mga, sa bahay, may mga nag-oorasyon sila. Maraming mga relic, maraming mga kung ano-ano ba na to symbolize the religion. Yung para pag nakita mo, masabi mo, ay, Katoliko sila. Ay, iglesia sila. Diba? Sa mga iglesia, ano yung relic nila? Yung plug, green, puti, pula. Alam mo, ay, iglesia yan. No, may relic sila. Pero bilang mga Kristiyano, di ba tayo guilty na parang naging relic lang ang Bible sa atin?
Meron tayong Bible pero hindi naman natin pinamuhay. Meron tayong Bible pero hindi natin in-apply. So in effect, though sasabihin natin we are Bible believers pero in our works we are doubting the Bible. Kasi hindi natin na-apply po ang salita ng Diyos. And we could be guilty of that. We could be guilty of becoming no better than the religions na kanila pong symbolism, sinisimbolize ng kanilang mga religious relic ang kanilang faith. But in reality, there's no power in that. In this study, my desire is to impart sense in us about the eternal value of our decisions, to unravel why did the scriptures declare those who mind earthly things as enemies of the cross of Christ. So pwede nating tanong, ano bang mali doon? Bakit mag-mind ako earthly things? Masama ba yun? Maalalaman natin today. Okay, meron ako mga hands out dito. Brother Kaiser, pwede ka pa pumunta dito? Pamigay mo lang to. Okay, para makapagsimula tayo. Alright. So, yan meron po akong pinamigay kasi I reckon na ang dami kong nilagay dito at hindi na masusundan. So, meron na parang crossword puzzle, pwede kayo magsagot-sagot dyan. So, pag nasagot nyo yan, may prize kayo. Oo, sa Diyos. Sinasagutan nyo yan eh. Ibig sabihin talagang intentful, seryoso, purposeful ang inyo pong pag-aaral. Ano, kahit yung mga bata, bigyan po natin, no? Kesa yung, kasi mga nagkikwentuhan lang yan. Ano yung laruan mong nakuha kahapon? Ano jumping rope? Ay, ano? Jumping rope, di ka naman makatalon. Mga ganun, no? So, okay. Alright, so we have a handout here. At yung mga verses po ay atin pong purposely naka-blank. So yun yung kailangan nating sagutan, yun yung kailangan nyo pong i-find out, yun yung kailangan nyong makinig para magbigyan tayo ng sagot doon sa mga nakasulat na yun. We are trying to understand bakit nagiging enemy of the cross ako kapag namuhay ako ng pagiging makalupa, kapag hindi ko minamind yung heavenly things, kapag hindi ako spiritual in my thinking, nagiging enemy of the cross tayo when we so deny the godliness of God. Yung kapag hindi tayo namuhay in accordance to His holiness, nagiging enemy tayo ng cross. Could you imagine na ang iyong title, Brad, ano ka? Preacher. Brad, ano ka? Ano ako eh? Nagsaserve ako sa Panginoon ganito. Ano ka, Brad? Enemy of the cross. Diba? What a title. So, hindi siya glorious title. Talagang kapag narinig mo, kapag ikaw, naging guilty ka na ikaw ay enemy of the cross, shameful yun. Nakakahiya yun. Bakit? Nagmamahal ka sa Diyos, kiniklaim mo nagmamahal ka sa Diyos, kiniklaim mo na sa Diyos ka, tapos enemy ka pala sa Bible, based sa definition na binigay ng Philippians chapter 3. So we should be aware of these things. Okay? So, dahil mabibigay na natin lahat, umpisa na natin number 1. Okay? 1 Corinthians 4:1, yun po ilagay nyo dyan sa inyong pong blanco. 1 Corinthians chapter 4, verse number 1. Sabi dito sa number 1, we are stewards of the mysteries. Okay? We are stewards of the mysteries. Ano sabi ng verse number 1? Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. So yun yung kailangan una nating ma-acknowledge bilang mga believers. We are not just stewards of our lives, but we are stewards of the mysteries. Paano ka magiging Wait. Pwede ka bang maging katiwala ng isang bagay na hindi mo naman alam na pinagkatiwala sa'yo? Or wala kang idea kung ano yon? Pag pinagkatiwalaan ka, kahit naman vault yun eh. Kahit vault, steward ka ng vault na may mga lamang pera, ganyan. So, ang trabaho mo, wag manakaw yon. So, steward ka nun. At least alam mo, kahit di mo alam kung magkano yung laman nun, alam mo kung ano yung iniingatan mo doon. Mga kapatid, we are stewards, but ang stewardship natin ay tungkol sa katotohanan, tungkol sa mensahe. So, kailangan maging stewards daw tayo ng mysteries. Ang tanong, ito po, alam po ba natin kung ano yung mga yun? How could we be stewards, good stewards, of the message na hindi natin alam?
So, kailangan lang na ma-acknowledge natin, una, tayo po ay mga stewards, mga kapatid. Pangalawa, the biblical definition of this mystery is a hidden wisdom. Matatagpuan natin in 1 Corinthians 2:7. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. Biblical definition tayo ha. So preacher, ano ibig sabihin ba? Stewards kami ng mysteries. Pero ano pong ibig sabihin? Ang sabi ng Bible in 1 Corinthians 2:7, ito po. But we speak the wisdom of God in a mystery. Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. So, nakita natin ha, yung nakalagay po dyan ha, 1 Corinthians 2:7 sa unang blanco sa number 2. Ang biblical definition ng mystery, kailangan nating ma-acknowledge, mga kapatid, okay? Susulat ko po dito para hindi tayo malito. Una, hidden wisdom siya. Preacher, bakit siya tinawag na hidden? Purposely, tinago ng Diyos. Dahil kung nalaman ito, verse number 8, tignan nyo po. Verse number 8, 1 Corinthians 2. Kung nalaman yung nakatago na karunungan na ito ng Diyos, for had they known it, which none of the princes of this world do. For had they known it, kung nalaman daw po, sino pa ang mga prince of this world? Kabilang doon is the prince of the power of the air, Satan himself. Kung nalaman ng mga prince of this world, yung hidden na karunungan na iyon, ano pong mangyari? They would not have crucified the Lord of glory. Could you say na yun ay malaking problema? Of course. Hindi na nila ipapako si Kristo. Teka muna, paano ba ako na-save? Naniwala ako na si Kristo ang nagbayad ng aking mga kasalanan nung namatay siya sa krus. Tama po ba? And imagine, hindi namatay si Kristo sa krus. Anong resulta? Wala kang kaligtasan. So, God purposely, the mystery, tinago niya para ma-fulfill yung kanyang plano. Kasi kung hindi niya tinago, yung mensahe na yon, hindi na ipako ang Kristo Jesus na ating Panginoon. So, hindi lamang po hidden wisdom, pero sabi din dito, kept secret since the world began. Kept secret since the world began. Romans 16:25. Yun yung sagot sa pangalawang blanco. Romans chapter 16, verse number 25. Hindi lamang siya nakatago, pero isinikreto pa. Ano po? Hindi lamang siya itinago, kundi isinikreto pa. Romans 16:25. Now to Him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Ano po ang description ng Bible? Which was kept secret since the world began. Hindi lamang itinago, mga kapatid, isinikreto pa. Hindi lamang basta hinaid, okay? Ito po, okay? Pwede ko kasi itong, alam nyo na whiteboard marker ito. Tama? Tinago ko. Okay? Pero alam nyong nandito, nakatago. Tama po? Ang mystery, hindi lang tinago, kundi isinikreto. Alam nyo ba na may 1,000 ako sa bulsa ko ngayon? Oh. Hindi, di ba? Kasi secret yon, wala naman kasi talaga. So, secret yon, okay? Nakuha nyo? Ang mystery, hindi lamang tinago, isinikreto, walang nakakaalam. Ang tanging nakakaalam lang po nito ay ang Diyos. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Yun lang nakakaalam, the Godhead. Pero walang iba. Wala nang iba nakakaalam, angels, kahit sino, walang pinagsabihan, mga kapatid. So, it's not just hidden, it is kept secret. But, now, is made manifest. Sa pangatlo pong blankong nakalagay dyan, Romans 16:26. Doon lang po, yung kasunod lang ng talata na iyon. Romans chapter 16, verse 26. Okay? Lumipad. Anong sabi? But now is made manifest. And by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. For the obedience of faith. So it's not just hidden, it's not just kept secret, but now manifested, mga kaibigan, mga kapatid. Sir, bakit mahalaga that but now is manifested?
mahalaga po na yung itinago, inireveal sa tamang panahon. Paano kung nireveal ng Panginoon yun nung nandoon na si Pilato? Na si Jesus Christ ipapako na, tas nireveal na ng Panginoon, may mystery pala. Ano nangyari? Umatras silang lahat ngayon, di na pinako si Kristo. Pero, ang nangyari, merong specific time wherein ang message ng mystery ay inireveal. Merong time na, perfect timing, kung kailan ito dapat ipakita, kailan dapat ito ipangaral. At ito po ay through Christ revelation to Paul. Yung last na blanco sa number 2, Ephesians 3 yon. Ephesians 3, 3-6. Ephesians chapter 3, verse 3-6. May punishment yung mga bata na hindi makakumpleto ng verse. Yung mga bata dyan na hindi nagsusulat, ha? Oo. Meron kayong konyat. Ephesians chapter 3, verse 3-6. Okay. Ephesians chapter 3, verse 3. Ano sabi ng Bible? How that by revelation He made known unto me. Sino po ang nagsasalita? Sino po ang nagsusulat sa Ephesians? The Apostle Paul. So sinasabi ni Paul, sa akin po ipinaalam ang mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men. Age ni Adam, age ni Moses, age ni Abraham, age ni David, age ng mga prophets, age ng mga judges, age ng mga kung sino-sino pa before the cross, walang nakakalam. Other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. At verse number 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel. Nakita nyo? Tinago, isinikreto, ngayon ay ipinahayag through Paul. Ibig sabihin, the first person, ang unang tao na nakaalam ng mensahe ukol sa misteryo na ito na sinasabi ng Bible ay walang iba kundi si Apostle Paul. Klaro? Okay? Full of verses po yun, mga kapatid. Now, number 3, this mystery has something to do with the one new man. Okay? Ang misteryo na ito, sa ibang salin ng Tagalog, ang tawag dito ay hiwaga. Kaya po ibinigay natin yung mga definition po na ito ay para mawala sa ating isipan na ang misteryo, alam niyo yung sa mga TV, ang lagim ng gabi, misteryosong nagpakita ang isang babae habang siya'y lumalakad sa isang, diba ganun yan eh. Pag sabihin ng misteryo sa kanila, parang hindi maipaliwanag ng mangyayari. Ang mystery po na ito ay hindi ganun. Okay? Ang mystery na ating pinag-uusapan ay hindi hiwaga na hindi maipaliwanag. Ang mystery na ating pong pinag-uusapan ay mensahe na itinago na hindi mo malalaman hanggat hindi pa sinabi sa'yo. Hanggat hindi mo pa nalalaman, hanggat wala pa nagre-reveal sa'yo, hindi mo malalaman. Kaya mystery siya. Pero, kung ang mystery ay nag-manifest na sa pamagitan ni Apostle Paul, ang kalooban ng Diyos, verse number 4 ng Ephesians 3, ano sabi niya? Whereby, when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So God's will, para sa ating mananampalataya ngayon, ay maintindihan. Preacher, anong kinalaman nito sa enemies of the cross of Christ? Malaki. Hindi mo ba makikita yung connection? Pag natapos natin to, I hope makita mo kung bakit mahalaga. Na maintindihan natin itong mga pinagsasabi ko dito at yung mga nakasulat dito para maintindihan mo na pag namuhay ka para sa sarili mo, nagiging kalabang ka ng cross. Nagiging enemy ka of the cross of Christ. Ngayon, number 3. Ang mystery na ito has something to do with the one new man. Ang verse natin doon ay Ephesians 2, verse 15. Ephesians 2, verse 15. O, yung mga bata dyan, baka may mga blanco kayo dyan, ha? Bawat blanco dyan, magbabayad kayo sa akin. Ephesians chapter 2, verse 15. Anong sabi ng Bible? Nandiyan po ba kayo? Okay. Abolish in His flesh the enmity.
even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. So yung mystery na ito has something to do with the one new man. Okay? Anong ibig sabihin nito, sir? Preacher, tandaan natin, in time past, meron pong mga tao ang Diyos. Ang tawag sa kanila ay Israel. Israel. At tayo, in time past, ang tawag sa atin po ay Gentiles. Tama po ba? Ang Gentiles po, pwede mo sabihin also, it is the heathen sa Bible. Ang description ng mga Gentiles ay without hope, without God, without Christ, aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise. So yung, meron po silang middle wall of partition. Maaring sa aking drawing, linya lang yan. Pero yung linya na yan po, ang pag tumawid ka dito, kaligtasan, pag tumawid ka dito, impyerno ka. Okay? Yung linya na yan, sobrang tindi ng linya na yan, na kung ikaw ay papanig sa Israel, salvation is of the Jews. Nakakasunod po kayo? Alright? So yung linya na yan, napakahalaga po mga kapatid. Tinawag yan ng Bible na middle wall of partition. Middle wall of partition. Sir, binasa natin Ephesians 2. Anong kinalaman nito sa one new man? Alam niyo pong ginawa ni Kristo? Nakita mo to Israel, nakita mo to Gentiles. And what serves as a middle wall of partition, mga kapatid, is none other than the law of commandments contained in ordinances. Ang Israel may law. Ang Gentiles, kanya-kanyang law yun. May law man sila sa kanilang sarili, kung anong mga batas nila, pero ang batas na yun ay hindi batas ng Diyos. Ang batas ng Israel, ang Diyos ang nagbigay. 10 Commandments, yung 613 na lahat-lahat na yun, ang Diyos po ang nagbigay nun. Specifically, it is the God of the heavenly places, or it is the God above na nagbigay po ng law na holy sa bansang Israel. So that separates Israelites and Gentiles. At isa pang terminology sa Bible, na kailangan natin maintindihan, sila po ay circumcised, ang Gentiles po ay uncircumcised. Preacher, ang mga Pilipino naman circumcised. Hindi naman ayon sa batas. Circumcised ba yung mga bata dito, mga tayo ba, ng 8th day? Are we circumcised the 8th day? Pag sinilang yung sanggol, pang 8 araw yun sinacircumcise sa Bible. Preacher, bakit sila Abraham? Doon lang naman yun na-institute Alam nga namang pabalikin mo pa sa Abraham nung bata, tinawag siya ng Panginoon, matanda na siya. Isip-isip din. Amen. Okay? So may middle wall, mga kapatid. Ang Israel nasa itaas, ang Gentiles nasa ibaba. Ganun. Binigyan ng Diyos ng batas ang Israel para ma-separate siya, para maihiwalay siya, para ang Israel tatawaging bayan ng Diyos at ang mga hintil, mabibless lang kung ipagpapalain nila ang Israel. Bless them that bless thee, curse them that curse thee. And indeed shall all the families of the earth be blessed. So para pagpalain ang isang hintil, kailangan mga kapatid, mabait siya dyan. Kailangan goody-goody siya. Kailangan hindi siya masama yung trato niya sa Israel. Dapat good siya na pagtatrato. Pero alam niyo yung ginawa ni Kristo? Doon sa krus. Meron siyang ginawa. Okay? Kahit anong kutsa niyo sa drawing ko yan. Okay. Ang ginawa niya mga kapatid ganito, gumawa siya ng tawag ay one new man. Preacher, bakit one new man? Kasi ang old, ganito, Israelita, Hentil. Yan yung old. Old yan Old. May bagong tawag sa grupo ng tao na ito.
One human ang tawag. One human. Na kung saan, ang ulo ay si Kristo at ang katawan ay church. Nakita niyo yung blanco dyan? Ang verse natin dyan ay Colossians 1:18. Colossians 1:18. Nandiyan pa po kayo? Colossians 1:18. Ito pong sabi ng Bible. Sige, puntahan niyo po para makita niyo sa inyong mga mata. Verse 18, the Bible tells us, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Nakita natin, He is the head of the body. Ang head, si Kristo. Ang body, ang church. Sa katawan ni Kristo, pwede kang Hudyo. Pwede kang Hentil. Tama? Pero sa katawan ni Kristo, mga kapatid, hindi na yan. Kung ikaw ay Israelita na napasok dyan, kung ikaw ay Hentil na napasok dyan, ang identity mo na ay in Christ. Hindi ka Jew, hindi ka Gentile, ikaw ay church, which is His body. So ang ating identity, mga kaibigan, mga kapatid, is no longer an Israelite, no longer a Gentile. Our identity is now already the church. A one new man, neither Jew nor Greek, male nor female. Sa body ha? Sa body. Okay, maintindihan natin yun as we go along. Number 4. Kung naniwala ka sa gospel, if thou believest the gospel, ang blanco po diyang una, 1 Corinthians 15, 1-4. Tama? Ano sabi doon? Babasahin ko lang for the sake of everybody. 1 Corinthians 15, 1-4 declares to us kung ano po ang ating mensaheng pinapangaral ngayon. Ang sabi ng salita ng Diyos, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. So ito yung pamamaraan para maligtas ka. This gospel na ito, ito yung pamamaraan na ikaw ay ligtas, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Pwede ba yun? Pwede ba na maniwala ka ng walang kabuluhan? Of course. Sabi ng Bible, pwede yun. Ano po yung dapat nating paniwalaan? Verse 3 and 4. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Paano namatay si Kristo? Through the blood of His cross. Sa pamamagitan ng napako siya sa krus at tinigis niya yung kanyang banal na dugo doon po yung kaya po siya namatay ay dahil doon siya nakapako. Hindi po namatay ang Panginoong Yesus dahil nalunod siya. Hindi po namatay ang ating Panginoong Yesus dahil nagpatiwarik siya or gagaya ni Judas, He hanged Himself. Hindi ganon. Jesus Christ died on that cross to bear our sins. Died for our sin. Kaninong kasalanan? Hindi kasalanan niya. Wala po siyang kasalanan. Never in His lifetime did Jesus Christ commit a sin. Hindi nagkasala si Kristo ever since ipinanganak siya, musmus siya, hanggang sa lumaki siya at nag-ministry siya, never po siya nagkasala. He was tempted in all points like as we are, yet without sin. That's Christ. So bakit siya namatay? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paano siyang mamamatay? Wala naman siyang kasalanan. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Inako niyang sa Kanya yung kasalanan mo. Inako niyang sa Kanya yung kasalanan ko. So dahil inako niya, may kabayaran yon. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. According to the Scriptures. Verse 4, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. And that, mga kaibigan, mga kapatid, is the gospel na ating ipinapangaral.
That's the simplicity of the gospel. Kailangan mong paniwalaan na yung ginawa ni Kristo na pagbabayad sa kasalanan, kasalanan mo yun. Kasi hindi nagliligtas ang Panginoon ng ligtas na. Okay? Kung iniisip mo na hindi mo kailangan maligtas, hindi ka maliligtas. Pero kung iniisip mo ikaw ay lost, you could be saved. Dahil nagliligtas ang Diyos ng mga makasalanan. So yun po, Ephesians 1. Kapangalawang blanco dyan sa number 4. Ephesians 1:13. At dito na-emphasize kung anong kailangan mong gawin sa gospel na yun. Na-emphasize dito, what I need to do, yes, namatay si Kristo para sa aking mga kasalanan, yes. Na libing siya, yes. Nabuhay siya mula sa mga patay. Pero anong dapat kong gawin? Na narinig ko yun, after kong marinig yun, anong dapat kong gawin? Ephesians 1:13. In whom ye also trusted. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Papaano po? Ano ang sabi ng Bible? Dalawang word to describe kung anong kailangan mong gawin after that you heard that message. 2 words. Ang isa ay trusted, ang isa ay believed. It's technically parehas lang. Trust and believe. Preacher, bakit ganun lang kadali maligtas? Magtitiwala lang? Maniniwala lang? Masisave na? Ang tanong ko sa iyo, madali ba yung ginawa ni Kristo? Kasi kung madali yung ginawa ni Kristo, madali lang maligtas. Pero kung mahirap yung ginawa ni Kristo, na inako niya yung kasalanan ng buong sanlibutan, past, present, and future, nilagay niya sa kanyang sarili to pay for that sin, at ang gagawin mo na lang ay ito, ibig sabihin, kinuha ni Kristo yung gawa na dapat ikaw ang gagawa, siya ang gumawa, para wala ka nang gagawin. Yun po ang nangyari, mga kapatid. Christ finished the work so that you will not work at all. Siya na yung tumapos para wala ka nang gagawin. Sabi ng Bible, kailangan maging masunurin tayo sa Diyos. Kailangan maging banal tayo kasi banal siya. Practically speaking, mga kapatid, pag pinag-uusapan na natin ay paglilingkod na sa Panginoon. Kung tayo ay saved na, of course, kailangan sumunod ka na sa Panginoon. Kung ikaw ay naniwala na sa ginawa ni Kristo, ang dapat ang buhay mo, nakadedicate na sa Panginoon. Supposed to be yun yung dapat mangyari. Pero pag pinag-usapan natin, ang kaligtasan, ito lang ang issue dyan. Trust and believing. Nagtiwala ka ba kay Kristo? Naniwala ka ba sa ginawa niya? Yun lang. Ganun lang kadali yun? Hindi po ganun kadali yun. Pinadali lang po. Kasi po, mahirap po ang maligtas. Paano mong papantayan ang kabanalan ng Diyos? Ano ka, Diyos? Diyos ba? Hindi natin kayang pantayan yung kabanalan. Tanda natin, all our righteousness are as filthy rags. So kung yun yung magiging basehan ng Diyos, kung bibigyan ka ng Diyos ng tuwalya na sobrang dumi, na yung nagsisimbolize sa iyong kasalanan, mga kapatid, walang sabon na kayang linisin yun. Pero salamat, dahil ang ginawa ni Kristo, inako niya. At by the way, hindi niya lang naman tayo nililigtas dahil naniwala tayo, mga kapatid. Kaya tayo nililigtas ng Panginoon, ay dahil pag naniwala ka, ang nakikita ng Father, si Kristo, hindi ikaw. Naaalala ng Father yung ginawa ng Son, na please ako sa ginawa niya. So, nang naniwala ka sa gospel, nagtiwala ka sa gospel, naniwala ka kay Kristo, nagtiwala ka sa ebanghelyo ni Kristo, I believe na si Kristo namatay para sa aking mga kasalanan, inilibing sa 3 araw na buhay na magmuli. Ang Father, I remember that day when Christ paid for your sin. I remember that day on the cross nung napako si Kristo, and because of that, iligtas kita. Hindi dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung anong kaya mong gawin. I save you because of who Christ is. The basis of our salvation is not us.
The basis of our salvation is Christ. Ngayon, kung naniwala ka sa gospel na yan, kung naniwala ka sa ebanghelyo na yan, you will be baptized into Christ. Unang blanko doon, Ephesians 3:6. Anong sabi ng Bible? Ephesians chapter 3 verse 6. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body. And paano siya naging same body? Paano naging part ng same body? Paano naging parte nitong entity na to? One human na to na si Kristo ang ulo at tayo ang katawan. Papaano? Partakers of His promise in Christ by the gospel. So the moment na ikaw at ako ay naniwala sa gospel na yan, according to Ephesians 1:13, ikaw ay naging partakers in Christ. Isa pa, hindi lamang Ephesians 3:6, kundi Romans 6 verse 3. Romans chapter 6 verse number 3. Hindi lamang po naging partakers tayo, kundi dito mismo mababasa natin na tayo ay baptized into Christ. Romans chapter 6 verse 3. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Hindi po yan nangyari nung tinubog ka sa tubig. Nung tinubog ka sa tubig, nire-represent nun death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Pero, yung tubig ba, si Kristo ba yung tubig? Na nung pinasok ka sa tubig, napunta ka na kay Kristo, edi dapat di ka na inahon. Gets nyo? Pero inahon ka pa eh. Kasi symbol lang yun. Ang tunay na nangyari, mga kapatid, sa isang mananampalataya, the moment na naniwala siya dun sa ginawa ni Kristo para sa kanyang mga kasalanan, nagbayad sa ating mga kasalanan, nung naniwala po ang tao po doon, ang ginawa ng Espiritu, pinasok ka kay Kristo. Baptized into Jesus Christ. So simultaneous yun. Ibig sabihin, hindi ka naghintay, wait lang ako isang araw ha. Sabi ni Espiritu, wait lang ako isang araw. Tignan ko lang muna kung totoo yung faith mo. Kung totoo, pasok kita. Kapag hindi, naku, sayang. Huwag na lang kita ipasok. Hindi po ganun. Nung pagkakataon na ikaw ay naniwala, pinasok ka na agad. Binaptize ka na agad into Christ. So part ka na ng new man na si Kristo ang ulo at tayo ang katawan the moment we believe. And that is also the basis of our eternal security, mga kapatid. That is also the basis why when I believe the gospel, I am already secured. Paano ka magiging hindi na save? Parte ka na. Ikaw na yung daliri. Ikaw na yung atay. Diba? Ikaw na yung parts ng body. Paano kang magiging unsaved pa nun? Naging part ka na ng body. Pag ikaw napasok na dito, wala nang labasan. Pag ikaw naging part na nito, hindi ka na makakaalis. Ha? Kung ngayon lang, lalabas ako ng P2 dito, hindi na ako part nito eh. Nung local church. Pero yung body of Christ, hindi ka na makakaalis doon. Ang malas mo lang. No? Hindi ka na makakaalis. Kung ikaw ay naniwala sa gospel, pasok ka na doon. Pero hindi malas si mga kapatid, that's the grace of God. Bakit po? Kasi yun ang seal that you and I, kapag tayo naniwala, hindi na tayo mapapahamak kailanman. That's the peace of God. Amen. Pag naniwala tayo, parte ka na nito, forever ka na. Preacher, paano yung mga nagkasala pa din? Salamat sa Panginoon kasi kung anong itanim mo, anihin mo. Pero sa kaluluwa, kung ligtas ka na, save ka na. Hindi ka na mapapahamak pa, hindi nawawala. Ibig sabihin, ang kaligtasan pala natin sa panahon pong ito ay conditional. No? Conditional. Ibig sabihin, pwedeng anytime mawawala. Paano ka makatulog nun? Paano ka magpapatuloy sa buhay na kagaya ni Eli Soriano na nagsasabi, masisiguro mo lang iho kapag ikay nasa dulo na ng iyong takbuhin. Paano po pag di na kayo makatakbo? Paano po pag hindi nyo alam na
matatamaan na kayo ng sasakyan, patay na kayo agad. Paano nyo masisiguro? Hindi po ba? It doesn't make sense. Salvation, to be valid as grace, kailangan hindi tayo ang gagawa. Ibinigay lang sa'yo, regalo lang. Free gift of God. No, naniwala tayo, tama. If thou believest the gospel, you will be baptized into Christ. Nakita natin yon. At ikaw na ngayon ay member of this church. This church, ha? Oh, yung Shining Light Baptist Church, SLBC, mag-attend ka, maging member ka. Pero kung naniwala ka na, member ka na una nito. Meron naman dito, member na nito, hindi ba member dito? Yun ang delikado, mga kapatid. Pwede kang nakaupo dyan, pwede kang nagsisimba, pero hindi ka pa saved. Bakit? Hindi pa nangyari sa'yo ito eh. Hindi ka pa naniwala eh. Pero kung naniwala ka na, though part ka na dito, maging part ka pa dito. Dito, mas maganda maging member. Ang problema mo lang, isipin mo, ay okay na pala member dito, hindi na member dito. Abay, kung ganun lang, dapat kinuha ka na ng Diyos. Kaya may SLBC pa. Bakit po? Kasi kailangan yung mga natututunan natin, ina-apply. Kailangan yung mga natututunan natin, nangyayari pa rin sa ating buhay, practically speaking. Nakakasunod po tayo? Alright, we are a member. Ano yung dulong bakante sa number 4? 1 Corinthians 12:27. 1 Corinthians 12:27. Ang sabi ng Bible, ganito, now ye are the body of Christ and members in particular. Now ye are the body of Christ and members in particular. Okay, praise God. So, member ka na. Saved ka na. Secured ka na. Papunta ka na ng langit. Hindi na maagaw sa iyo ang iyong kaligtasan. Hindi ka na mapupunta sa kapahamakan. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. You are saved to the uttermost. Sabihin mo, kakantahin mo. Saved ka na lahat. Saved ka na forever. Alright, ano nang gagawin natin? Ganun na lang? Saved na tayo. Wala tayong gagawin? Number 5. This new creature serves a different purpose than that of national Israel. This is to make all men see what is the fellowship of the mystery. The verse is Ephesians 3:9. Ephesians chapter 3, verse number 9. Ephesians 3:9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Hindi lang kailangan ang mga tao marinig yung mensahe natin. Diyan pa po kayo? Hindi lang po ang kalooban ng Diyos marinig yung mensahe ng Ebanghelyo. Ang gusto ng Diyos, maipakita. Makita. Paano mo ipapakita? Mga kapatid, sa pamagitan ng buhay natin. Kaya nga sabi ni Paul sa isa niyang verse doon, ye are our epistle, written or read by all men. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya mismo, sila ay binabasa ng lahat ng tao. Yung buhay natin, bilang mga mananampalataya, tinitignan, ina-analyze ng sanlibutan. Teka, linggo na. Ba't nandyan pa sila ngayon? Pag gantong oras, wala na yung pamilya na yan dyan. Nasa church na yan. Ba't nandyan pa rin sila ngayon? Pinabasa nila yung buhay natin. Okay? Number 6. Because of its existence as a mystery, its operation is to be differentiated from God's special people, Israel. Galatians 6:15. Galatians 6:15. Dahil tinawag nga itong one new man. So iba yung kanyang walk, iba yung kanyang paglilingkod sa Israel. Iba yung pamamaraan dito, iba yung pamamaraan dito. Nakakasunod po? Galatians 6:15. For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature.
Anong nag-a-avail? Hindi yung pagiging Hudyo, hindi yung pagiging Hintil. Anong nag-a-avail? Ano yung merong value? New creature. New creature. Now, diyan sa bandang dito sa right side nyo, merong blanco dyan na 4. Just to differentiate, alam ko na ibigay ko na to dati, pero just for a review. Law, ang katapat niya po, grace. Okay? Law, ang other side nun, grace. Sa baba, ang bakante dun ay Israel Church. Okay, nakasunod? Law, grace. Israel Church. Earth, heaven. Okay? Earth, heaven. Then, prophecy, mystery. Prophecy, mystery. I hope nakuha niyo po lahat yun, no? Law, grace, Israel Church, earth, heaven, prophecy, mystery. Saan tayo namumuhay ngayon? Nasa ilalim tayo ng batas ba? Grace. Saan tayo parte? Israel ba? Church. Saan tayo papunta? Earth ba? Heaven. Anong programa tayo ngayon? Prophecy ba? Mystery. Okay? So, magkaiba po. Number 7. Now, our duty or Christian walk could be summarized by the one of the mysteries. Sa pamamagitan ng isang mystery po, masasummarize natin kung papaano tayo dapat mabuhay sa panahon pong ito. At ang sagot doon ay yung mystery of godliness. 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. The Bible tells us, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Now you might say, preacher, hindi ba si Jesus Christ yan? Tama ba? Di ba he was God manifest in the flesh? Tama. Di ba hindi ba siya yung pinapangaral sa mga hintil at pinaniniwalaan? Oo, siya. Jesus Christ, siya yun. Receive up into glory. Hindi ba umakyat siya? Papunta sa langit? Sa glory? Yes. But the mystery of godliness is not specifically talking about Jesus Christ sa earthly ministry niya. The mystery of godliness is talking about yung buhay natin dito sa lupa bilang mga mananampalataya dahil tayo ang nagre-representa sa Diyos ngayon. Nakita mo to? Parte ka ng katawan na si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Parte tayo nito. Ibig sabihin, through us, sa pamamagitan natin, nangangaral tayo. O, tignan nyo, yung may blanco. God was manifest in the flesh. 2 Corinthians 4:11. 2 Corinthians 4:11. 2 Corinthians 4:11, yun po yung blanco doon. 2 Corinthians 4:11. Tignan nyo po. Gusto ko makita nyo. Tignan nyo po sa Bible nyo. Ang sabi ng Bible, for we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Si Jesus Christ ba, physically, nandito sa lupa ngayon? Wala po. He is sitting at the right hand of the Father in the heavenly places. Nakaupo siya doon sa trono niya ngayon. Pero, si Jesus Christ ba nandito rin ngayon sa panahon natin ngayon, sa paanong pamamaraan? Kasi yung mga taong nasa Kanya, nasa in Christ, nasa church, nabubuhay dito sa lupa. So our life should be, yung buhay natin ay dapat deklarasyon ng buhay ni Kristo. As we walk along this life, as we continue this life, as we go on, makita si Kristo sa ating mortal flesh. God was manifest in the flesh.
Naintindihan niyo po? Na dapat makita si Kristo sa atin, sa ating pamumuhay. Manifest in our mortal flesh. O paano naman yung justified in the Spirit? Romans 8, 1 to 2. Romans 8, 1 to 2. No longer that our operation is by the law or under the law, but under grace. Pero, hindi tayo naniniwala na kapag under grace ka, you are free to do everything you want to do. Hindi tayo nagtuturo niyan. You have liberty, pero yung liberty natin, hindi natin gamitin as an occasion to the flesh, but by love, serve one another. Romans 8, 1 to 2, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. So in the Spirit na tayo ngayon. Ang ating pamumuhay nasa Espiritu. Kaya ang dapat makita sa atin, fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there's no law. So yun na dapat sa Espiritu na tayo nabubuhay nga, kapatid. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit. This is interesting. Sin of angels. O preacher! Earthly ministry talaga ni Kristo. Anong kinalaman ng angel sa mystery of godliness? Anong kinalaman ng mga anghel sa pamumuhay ng katulad sa Diyos? Malaki po. Malaki po. 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11. Ang iniisip natin, ang ministry natin, panlupa lang. Tama po? Maring iniisip natin, nag-serve ako sa Panginoon, gusto ko may mga save na tao. That's good. Gusto ko na mapakita si Kristo sa buhay ko. That's good. Para ma-edify ang mga mananampalataya. That's good. All of that are right. Pero, our ministry, hindi nyo po ba alam, ang ministry natin hindi lang nag-e-extend sa lupa. Nag-e-extend palangit. Nag-e-extend pati sa mga anghel. 1 Corinthians 11:10. For this cause, ought the woman to have power on her head because of the angels. Have you ever asked, nagtanong ka na ba, bakit na isingit sa talata na yan yung mga anghel, ang pinag-uusapan dyan, headship. Ito yung headship. Headship ng husband and wife yan. Pinag-uusapan headship. Paano naisingit yung anghel? What's the reason why? Bakit may anghel dyan? Remember in Genesis chapter 6. Kaya po nagkaroon ng mga higante ay dahil po yung mga anghel, inasawa yung mga tao. At kaya po, ang resulta po ng pangyayari pong yon, winasak lang naman ng Diyos ang lupa o ang lahat ng mga nabubuhay at itinira niya si Noah. Bakit? Just siya and perfect in his generations. Hindi contaminated sila Noah. Pero buong sanlibutan, contaminated na mga kapatid. May mga higante kung ano-ano, nakakatakot yun. Tama po, yun yung panahon na yun. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Wash out. Brand new ulit. Pero ganito katinding kaaway. Pagdating ng Israel sa Canaan, yung papasok na sila Joshua, sino mga nakakasangga nila doon? Si David, sino kalaban niya? May Goliath, may giant na naman. Bakit? Working ni Satan yun. Working ni Satan yun. Kaya sabi dito, kaya kailangan ang mga kababaihan may kapangyarihan sa kanilang ulo. Sino ba yung ulo niya? Sino yung head dito na tinutukoy? The husband, the father. Yun yung head. That's why we are teaching that as well, mga kapatid, because that teaching is very important. Nakasunod po tayo? Isa pa. Ephesians 3. Tatlo yan eh. Tatlong verse po dyan sa Sin of Angels. Ephesians 3. Verse number 10. Tignan nyo po. Ephesians 3, verse number 10. Diba, nabasa natin yung 9. Sabi ng 9, to make all men see. What is the fellowship of the mystery? Tama po, correct? Which from the beginning of the world had been hidden God, who created all things by Jesus Christ. Pero ano sabi ng verse number 10? To the intent that now unto
the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God. Remember this, church, remember this, mga kapatid, yung ating pamumuhay as we apply the mystery of godliness sa ating buhay, na nagwo-walk tayo, na si Kristo napapakita sa ating buhay, hindi mo lang tinuturuan ang mga tao, kundi maging ang mga anghel, nakasulyap sila, nakatingin sila sa kung anong buhay ang meron tayo. They are looking at us. Nagwa-wonder sila. Bakit tinago yan ng Diyos? Bakit isinekreto yan ng Diyos? Bakit gayon inihiyag yan ng Diyos? At pag nakita nila na yung mga ladies nagsasubmit at yung mga husbands minamahal ang kanilang mga wives at kanilang mga anak, that is Christ and the church. Natuturuan sila, yan pala yun. Yan pala yung mystery na yan. They are looking at us. Pinagmamasdan po nila tayong mga kapatid. Pinapanood po nila tayo. Pinapanood nila yung kapangyarihan ng Word of God na nag-work sa ating buhay. Na hindi lang pala yan sila mga saved. Hindi lang pala yan mga Gentiles. Kundi ngayon, meron yan, mga new creature yan. Mga na-part yan ng one new man. Tingnan natin, 1 Corinthians 4:9. 1 Corinthians 4:9. Last verse sa Sing of Angels. 1 Corinthians 4:9. Kaya, matakot tayo. Kasi ang nanonood sa atin, hindi lang yung mga tao na nakita lang tayo sa labas. Ang nakakita sa atin, mga anghel. Kaya kahit nasa saan tayong lugar, nagmi-minister tayo. 1 Corinthians 4:9. For I think that God hath set forth us, the apostles last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Spectacle. Parang palabas. Parang show. Nakatingin yung mga anghel sa heavenly places. They're looking at us. They're watching us. Pinapanood nila yung bawat galaw mo. Pinapanood nila kung paano mo ina-apply ang salita ng Diyos. We are spectacle unto them. And when we apply the truths that we are learning, na de-demonstrate natin sa buhay natin the fellowship of the mystery, we are making all men see. What is the fellowship of the mystery? Okay? Preach unto the Gentiles. Preach unto the Gentiles. Ephesians 2. Kanina lang, pinreach ko sa inyo yung man eh. Pinreach ko sa inyo yung body of Christ. Tama? Na kaya pag naging part ka nito, secure ka na. Save ka na. 100%, hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Preach unto the Gentiles. Ephesians 2. Ephesians chapter 2, verse number 14 to 17. 14 to 17. For He is our peace, who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Pinipreach tayo, mga kapatid. The body of Christ is preached even today, even up to this moment. Pinipreach pa rin this new creature wherein na kung ikaw ay maniniwala sa gospel, you will be part of this body of Christ. Magiging parte ka ng katawan na ito ni Kristo. So we are not just, hindi lang tayo mismong messengers. We are also the message. Yung buhay natin nagiging mensahe po. Yung pinapakita po natin sa mga tao, yung pinapakita po natin sa labas, yan po mismo ay mensahe kung anong pinaniwalaan mo na nag-work sa buhay natin. Believe on in the world. Ephesians 4:17. Ephesians 4:17 hanggang 24. Hanggang 24. This I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth, ligtas na tayo? Are you saved? Ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding darkened,
being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. So hindi na dapat tayo daw lumakad kagaya ng mga hintil before. Verse 19, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. That's the world. Preacher, ang sama-sama na ng sanlibutan, ang sama-sama na ng mundo, ang mga tao, ganito na yung kanilang maginagawa. Anong nagbago? Mag-worsen pa yan. Diyan pa po kayo? Mag-worse pa yan. Don't expect the world is getting better. It's getting worse. Pero ang mga mananampalataya should be day by day, moment by moment, nagbabago. Change into the same image from glory to glory. Yes, the world, pasama, palubog ng palubog ng palubog ng palubog ng palubog. Ang Kristiyano dapat pataas ng pataas ng pataas ng pataas. Kung gaanong napakadilim ng sanlibutan na ito at sobrang sama, dapat ang mga Kristiyano nagliliwanag. Kaya nga ang pangalan ng church na to, Shining Dim? Dimming Lights Baptist Church? Hindi po. Shining lights because we need to shine as lights in the world. Ano pa? Verse number 20. But ye have not so learned Christ. Kung natutunan na natin si Kristo, ano daw dapat ang ginagawa? If so be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus. Kung naturuan ka, verse 22, ito dapat ginagawa mo. That ye put off, hubarin, concerning the former conversation, the old man, which is corrupt, according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So the accusation is false, mga kapatid. We believe we should live in holiness. Tayo naniniwala na dapat tayo mabuhay ng may kabanalan. Preacher, bakit hindi tayo ganun kabanal? Yun ang problema natin. Yun yung kailangan nating i-work out. Yun yung kailangan nating makita na kailangan maging application sa buhay natin na ang Diyos, ang expectation ng Diyos, hindi siya nagligtas at nagpapabaya. Ang gusto ng Diyos, pag niligtas niya, babaguhin niya, lilinisin niya, pipresent niya sa kanyang sarili, one new man. 1 Corinthians 14:25. 1 Corinthians 14. Malapit na po tayo. 1 Corinthians 14:25. First Corinthians 14:25, believe on in the world pa rin po yan. And thus are the secrets of his heart made manifest. And so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of a truth. Pwede ba mangyari yun, mga kapatid? Pwede ba yun ang mga bisita? Kapag tayo nag-worship dito, kapag tayo ay may gawain dito, makita nila that really God is in us in truth. Na although hindi tayo mga perfect beings, na tayo ay nagkakamali at meron tayong mga sins that we need to confess, pero we are people who love God. And because of that, dahil naipapakita na ma-manifest natin in our mortal flesh, the Lord Jesus Christ, makikita nila, sasabihin nila, ang Diyos nasa lugar na to. Ang Diyos nasa taong mga ito. Ang Diyos talaga nandito. Because these people, although we are at the outskirts of the city, kahit tayo ay nasa gitna ng bukid, out of nowhere, we have God in us, in truth. Amen. God is in you, of a truth. Lastly, doon sa mystery of godliness, received up into glory. Isn't that interesting? That's the termination of the body of Christ. Wala nang body of Christ dito kapag ni-rapture na tayong lahat. Wala nang body of Christ dito kapag kinuha ng mga mananampalataya. 1 Thessalonians 4. 1 Thessalonians chapter 4. Verse 14 to 17. Verse 14. For if you believe that Jesus died and rose again, do you believe? Naniwala kayo sa binasa natin? For if we believe that Jesus died and rose again, do you believe? Even so, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain
unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. That's a blessed hope. That's the glorious appearing of Christ. One day, mga kapatid, we will leave this vile body. Yung katawan natin ito, iwanan natin dito, mga kapatid, yung kasalanan lahat, papalitan ng Diyos itong vile body, will be fashioned like unto His glorious body. Magiging katulad ng ang anong katawan ni Kristo doon, nung umakyat siya palangit. Magiging ganon yung ating katawan, papalitan ng Diyos, at doon na tayo makakapiling natin siya magpakailanman. Preacher, anong gagawin natin doon? We will reign with Christ. Up there. Right now, ang ministry natin sa Sanlibutan, ambassadorship. Bakit? Ano bang ambassador? Nire-represent niya yung bansa niya sa ibang bansa. Taga-Pilipinas ako. Pero kung magiging ambassador ako sa Russia, merong embahada doon ang Pilipinas na nire-represent ko ang mga Pilipino doon as ambassador. Ang ministry natin ngayon, ambassadorship. Bakit po? Kasi tayo mga tagalangit. At saan tayo naka-istasyon ngayon? E di sa lupa, ambassador ka. Ang nire-represent mo, kung saan ka galing bansa. Saan ka galing? Langit. Nakaupo ka na nga doon eh. Seated in the heavenly places in Christ Jesus. Hindi po yun pangarap. Hindi po yun hula-hula. Salita po yun ng Diyos. Nakaupo na po tayo doon, nandoon na po tayo ngayon. Ngayon, hinihintay lang natin na pag yung trump of God tumunog na, kukunin niya na tayo. Iiwanan mo, mga kapatid, iiwanan mo lahat dito. Wala kang papel ng kahit na ano madadala. Wala kang mga kayamanan dito sa sanlibutan na may iwan. Di lahat yan iwan. Di natin sinasabi na kagaya sa Book of Acts, ibenta na natin lahat at follow na tayo sa Diyos. That's not the preaching, mga kapatid. But please do realize what's important and what matters the most. Remember, we are not permanent in this world. We are pilgrims and strangers in this world. Lahat ng mga pinagpapaguran natin, if not Christ, kung hindi para kay Kristo, nothing. Nada. Zilch. Zero. Wala talaga. Lahat ng mga accomplishment natin dito sa lupa, lahat ng mga certificates natin dito sa lupa, kung hindi yan para kay Kristo at hindi yan kay Kristo ginawa, nothing. Nothing. Balik tayo sa ating verse, Philippians 3. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Our ministry is to demonstrate as well the mystery of godliness. Kung mapapansin nyo dun sa sequence nun, parang baliktad po yun. Bakit? Si Kristo, ipinangaral lang natin nung umakyat na siya. Tama? Pinipreach natin si Jesus Christ, death, burial, resurrection. Ngayon, nandoon na siya sa langit eh. Kaya po, ang mystery of godliness, tinutukoy po talaga tayo bilang mga body of Christ. Bakit? Dulo pa yung receive up into glory. Teka, pinaniwalaan ko si Kristo dahil nandoon na siya. Umakyat na siya eh. So, medyo baliktad ito. Bakit? Kasi tinutukoy talaga tayo, hindi si Kristo. Or si Kristo through us. Si Kristo sa pamamagitan po natin. Philippians 3. Tignan niyo po yung mga talata natin na binasa kanina, 17 to 21. As given in our verse, our conversation is in heaven. Verse 20 yun. We should understand Satan's involvement in opposing the purpose of God for the new creature. Kailangan natin maintindihan, kinokontra ng dyablo ang plano ng Diyos. Kung ito yung plano ng Diyos at dapat ma-demonstrate ng one new man yung mystery of godliness sa kanyang buhay, hulaan nyo kung anong gagawin ng kaaway. Of course, kukontrahin niya yan. Of
Of course, di siya matutuwa. Si Kristo makikita sa buhay ng mananampalataya, ayaw niya yun. Bakit? The more na nangyayari yun, the more na na-expose kung paano siya natalo ng Diyos. The more na nakikita si Kristo sa atin, the more na naipapamala si Kristo sa atin, the more na naipapamukha sa mukha ni Satanas na siya ay talunan. Dahil nagkamali siya, nung pinako niya si Kristo, kala niya talaga goods yun eh. Sabi niya, simula pa po sa Old Testament, tandaan niyo to, hinahanap niya na yung seed. Hinahunting niya na po yun. Doon pa lang sa Genesis, pinatay agad si Abel. Ang dami niya pong minurder. Until nung si Jesus Christ ipinanganak, tandaan niyo si Herod, pinapatay yung 2 years old, pababa lahat. Bakit? Sinong target? Si Kristo yun eh. Ang target ng lahat ng atake na yun, bakit? Si Satanas po ay thief. He cometh but to steal, to kill, and to destroy. Yun yung kanyang ministry early on. Kaya wala siyang ibang gustong gawin kundi mangwasak ng buhay. Talagang pumatay. Yun yung gusto niyang gawin. So ito na ang Diyos. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Sige, Satanas, gusto mo ng patayan? O ito si Kristo, patayin mo. Sabi niya, it's showtime. This is the Son of God. This is what I'm waiting for. Tagal-tagal mo, gusto kitang patayin, ha? So yun na, nung nabigyan siya ng pagkakataon, pumasok siya kay Judas para ipagkanulo si Kristo. And when Jesus Christ finally dun sa cross, namatay si Kristo. Ang hindi alam ni Satanas, may ganito pala. Hindi niya alam na nung ginawa ni Kristo yon, gumawa ang Diyos ng one new man. At nung nung nire-reveal na ng Panginoong Yesus kay Apostle Paul yung mensahe na yon, kasi wala namang pinagsabihan, di naman sinabi kila Peter eh. Tinago pati sa kanila eh. Nung sinasabi na kay Paul yung mensahe na yon, I can just imagine kung paano, alam niyo yung parang gumuho yung buhay ni Satanas. Mali pala yung ginawa ko. Akala ko kung papatayin ko si Kristo, panalo ako. Akala ko yung pinapako siya at yung nation, sumigaw pa, crucify him! Crucify him! Akala niya talo ang Panginoon! Akala niya talo ang Diyos! But Jesus Christ rose from the dead triumphantly. Jesus Christ, when He rose from the dead, umakyat siya doon, and when He revealed the message of the dispensation of the grace of God to the Apostle Paul, He revealed everything. Yung lahat naman natututunan natin in Paul and Epistle, nireveal yan ng Panginoong Yesus kay Apostle Paul. Kaya sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6, Brethren, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Kasi ngayon, it's not anymore flesh and blood. Hindi na mga armies na mga Canaanites, Perizzites, Hittites ang kalaban natin, but the host in the heavenly places na oppose sa will of God. So ngayon, ang gagawin ni Satan, aatakihin niya yung mensahe. Yung mystery na minanifest, ang gusto niya mangyari, itago pa din ngayon. Nireveal na, nakatago pa din. Paano nangyari yung preacher? Marami mga church, they are ignorant of these things. They don't know a thing about these things. Pag sinabing mystery, natatakot sila sa salitang yun. Pag sinabing dispensation, natatakot sila sa salitang yun. Mga kapatid, nasa Bible yun lahat. Inilagay doon ng Diyos para matutunan natin bakit may kinalaman sa kung paano tayo mabubuhay ngayon. Akala po natin, doktrina lang to. Hoyo, hindi po! Ang mga doktrinang yan, para ma-manifest mo yung godliness ngayon. Yung purpose, why you need to study the Word, is to show thyself approved unto God. Yun yung dahilan kung ba't kailangan ka mag-aral. Yun yung dahilan kung ba't kailangan maging seryoso tayo. Yun yung dahilan kung bakit kailangan intentful ang ating po pakikinig na salita ng Diyos, because we have a ministry, a big one to fulfill.
It's the mystery of godliness. Ang dami sa Bible, mga warning, 1 Corinthians 4, hindi ko po papasulat sa inyo, sasabihin ko lang. 1 Thessalonians 4:3, abstain from fornication. 1 Corinthians 6:18, flee fornication. Ephesians 5:11, have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Ephesians 5:15, walk circumspectly. Ephesians 5:16, redeeming the time, because the days are evil. Colossians 3:2, set your affection on things above. Colossians 3:5, mortify therefore your members. Colossians 3:23, whatsoever you do it heartily. 1 Thessalonians 4:7, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. 1 Timothy 5:7, that they may be blameless. 1 Timothy 6:3, doctrine which is according to godliness. 1 Timothy 4:7, exercise thyself rather unto godliness. What's the point? Kaya po, sa Bible, binigyan ng importansya kung papaanong dapat mabuhay ang isang ligtas, ang isang Kristiyano, ay dahil hindi pa natatapos ang ministry sa salvation. Sinave tayo ng Diyos for a higher purpose. Sinave tayo ng Diyos for the mystery of godliness para maipakita natin that God manifests in each of our flesh. Philippians 3, to end. Verse 17, brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. You realize now kung bakit pag namuhay tayo para sa ating sarili, inuna natin yung earthly things, you become an enemy? Dahil imbes na mystery of godliness, ang nasa-serve natin, mystery of iniquity. That's contrary to the mystery of godliness. Imbis na mag-contribute ka for the cause of Christ, you contribute for the cause of Satan. Pag yung buhay natin hindi naka-align sa godliness, ang napapapurihan ng dyablo. Bakit? Kasi napapakita natin sa buhay natin, di pala totoo yung word of God sa buhay mo eh. Ano ka ngayon? Save ka? Pero anong gusto nung gawin ng kaaway? Useless ka. Hindi tayo magamit. Amen? So as we end this year, mga kapatid, as we go to the end of this year, ngawa magkaroon tayo ng resolve, ngawa magkaroon tayo ng desire. Ayoko maging enemy of the cross. I want to serve my Lord and Savior, Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much for today. Salamat, Lord, sa iyong banal na salita. I hope that these things have ring in the ears of these people, that we might apply these things, O God. Truly, Lord, meron kaming grabing kaaway, matinding kaaway, kalaban naming ang dyablo. Pero greater is He that is in us than he that is of the world. Help us, Lord, to trust in Thee, to walk by faith and not by sight, to obey and not to complain and not to murmur. And Lord, wag nawa namin sanang i-regret ang aming buhay when we come up to the day of Christ. At sa judgment seat of Christ, i-judge na yung aming mga works. Lord, I pray, magkakaroon kami ng service that will last for eternity. I pray for these people, Lord, sa mga hindi pa saved. I hope ma-realize nila na sayang ang buhay kung wala kay Kristo at hindi sila saved. Pray for them, and I hope for this church that we matagpuan mo kami matapat hanggang sa inyo pong pagbabalik. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.